Nag-ingay na naman ang social media matapos mag-post si John Nariel Cuadro Alas Casimero sa kanyang Facebook account kung saan kapansin-pansin sobrang batak na ang kanyang pangangatawan. At ayon sa mga bali-balita sa boxing community, kung matutuloy ang laban ngayong December 27 sa Japan, masasabi raw talaga na ngayon pa lang ay fully ready na si Casimero para sa susunod niyang laban. Hindi man lingid sa kaalaman ng mga boxing fans sa binansagan pang Filipino turtle itong si Casimero ng ilang mga Japanese supporters dahil daw di umano sa mabagal na galaw niya nung laban niya kontra yan kay Kyunosuke Kameda. Malinaw naman ang paliwanag ng marami. Natural na mas bumagal ang kilos ng isang boksingero na 2 dibisyon ang inakyat. Mula sa super bantamweight, lumundag agad si Casimero sa super featherweight at syempre, pagkatapos ng weigh-in, mas lalo pang bumibigat ang isang boksingero. Kaya hindi biro ang kinarap ni Casimero sa laban na yon. May mga buwelta pa nga ang ilang mga Pinoy boxing supporters. Subukan kaya ng Japanese turtle na umakyat ng 2 dibisyon mula sa super bantamweight diretso sa super featherweight. Yan ang patama nila kay Inoue at dinagdag pa nila harapin niya ang timbang ni na Emmanuel Navarrete. At tingnan natin kung hindi rin siya magiging Japanese turtle palalo. May dagdag pa ang iba. Si Inoue nga hindi makapagdesisyon agad umakyat sa featherweight. Sa super featherweight pa kaya. Samantala, naglabas naman ng official fight video promotion na promoter ni Casimero na si Koki Kameda para sa event ngayong December 27 sa Japan. Ngunit kapansin-pansin na hindi pa sinama ang pangalan ni Casimero sa lineup. Ating matatandaan mga kwento ayon kay Kameda na isisingit lang di umano si Casimero depende sa final adjustment at announcement ng organizers. Sa ngayon, hintayin-hintayin lang ang mga boxing fans. Isa lang ang malinaw sa kondisyon at kumpiyansa ni Casimero ngayon. Handa na siyang lumaban anumang oras. At kung matuloy ang laban sa Japan sa pagtatapos ng taon, siguradong magiging malaking usapan na naman ito sa boxing world. He did not comply with the rules, then he moves up. The fuck? You can take the fucking belt. Samantala, galit na galit ngayon si Terence Crawford matapos siyang tanggalan ng World Boxing Council sa kanyang 168-pound super middleweight world title dahil sa hindi niya pagbayad ng $300,000 na sanctioning fee. Kaya goodbye bilang undisputed world champion itong si Crawford. Aba teka, parang kinaraman ni Manny Pacquiao dahil puro banat kasi itong si Crawford sa kanya. Well anyway mga kwento, ayon sa WBC, simple lang ang kondisyon kung babayaran niya ang fee, mananatili sa kanya ang titulo. Ngunit pinili ni Crawford na huwag magbayad at ngayon ay siya pa ang nagwawala sa social media dahil sa naging desisyon. $50 million na kita pero ayaw magbayad ng $300,000. Marami ang nagtataka kung bakit hindi kayang maglabas si Crawford ng $300,000. Gayun tumanggap siya ng $50 million mula kay Turki Al-Sheikh para sa laban kontra kay Canelo Alvarez noong September 13. Mahinala ang iba na baka inakala raw ng 38 anyos na pwede niyang baliwalain ang WBC, hindi magbayad at mananatili pa rin ang belt. Pero hindi yun pwede. May mahigpit na patakaran ang WBC at kailangan niyang sundin gaya ng lahat ng boksingero. You should be paying me. Galit na galit si Crawford. Sa galit na rant ni Crawford online, binanatan niya ang WBC at sinabing hindi raw siya dapat ang nagbabayad. You sit your ASS up there and say that I need to apologize to you. You can take the belt. Ano ba yan? Ako ang nagbabayad tuwing lumalaban ako. Dapat kayo ang nagbabayad sa akin. You should be paying me. Hindi malinaw mga kwento kung bakit naniniwala si Crawford na dapat siyang babayaran ng WBC. Lalo't hindi siya nakarang sa 168 ng makalaban si Canelo. Hindi niya nalipensa ng titulo kahit minsan at mukhang wala naman siyang planong harapin ang mga top contenders maliban sa Canelo rematch. Spoiled by Turkey syndrome, komento ng analyst. Ayon sa Boxing 24/7, tila naging biktima si Crawford ng tinatawag nila na Turkey syndrome, ang pagiging nasanay sa special treatment na ibinibigay sa kanya ni Turki Al-Sheikh. Si Turki ang nagbibigay daan upang malakawan ni Crawford ang lahat ng mga contenders sa 168 pounds at diretsong nakalaban itong si Canelo para sa undisputed titles. Kung dumaan daw siya sa top contenders, malamang ay natalo muna siya bago makaharap ang Mexican superstar. Pero hindi papayag ang WBC sa ganitong VIP treatment. Gusto nila na pantay-pantay na pagtrato at ibiglang sundin ang lahat ng kanilang rules. Special treatment syndrome. Isa pa sa ikinagalit ni Crawford ay hindi pagtanggap ng WBC sa sarili niyang halaga para sa sanctioning fee. What makes you better than other sanctioned bodies, ha? Tanong pa niya habang nagre-rant sa social media. At para sa marami, malinaw, gusto ni Crawford ng special treatment tulad ng nakuha niya kay Turkey pero hindi yun ibibigay ng WBC.
Mga kakwento, ano ang susunod na hakbang ni Crawford? Hindi pa alam kung ano nga ba ang plano ni Crawford ngayon na wala na sa kanya ang 168 pounds belt ng WBC. Wala rin indikasyon kung harapin niya ang mga top contenders ng dibisyon o ang tanging nasa isip niya ay ang Canelo Alvarez rematch. Sa ngayon, iisa ang malinaw. Hindi magbibigay ng exemption ang WBC kahit kanino, kahit pa kay Terence Bud Crawford pa. Pag sinabi nila na baklas ni Tulo ay talagang babaklasan yan talaga. Well, you better slap your fucking self and pan your ass shit. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. At ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, ganito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.